Bago pa siya naging isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa, si Sara Duterte, na mas kilala bilang Inday Sara, ay gumagawa na ng sariling pangalan sa Davao City at hindi lang dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa paraan ng paggamit niya rito at sa paglabas niya sa anino nito. Noong 2007, pumasok si Sara sa politika bilang Vice Mayor ng Davao City, katambal ang ama niyang si Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi nagtagal, siya na mismo ang naging sentro ng aksyon. Pagsapit ng 2010, siya na ang naging unang babaeng alkalde ng lungsod. Pinatunayan niyang hindi siya basta anak lang ng presidente. Isa siyang leader na may sariling tapang at direksyon. Hindi siya natakot sa kontrobersya. Sino nung makakalimot sa 2011 nang sinapak niya ang isang sheriff na nagpumilit magsagawa ng demolisyon kahit siya'y humiling ng delay. Para sa iba, ito'y bastos. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay katapangan. Habang ang kanyang ama ay namuno sa bansa, si Sara naman ay nagpakitang gilas sa rehiyon. Itinatag niya ang hugpong ng pagbabago na di nagtagal ay naging makapangyarihang partido, nakapagpanalo ng mga senador at lokal na lider. Noong 2022, hindi siya tumakbo bilang Pangulo. Bagkus, naging Vice-Presidente kasangga ni Bongbong Marcos. Isang maingat at estratehikong hakbang, parang sinasabi niyang hindi pa ngayon pero darating din ang oras ko. At kahit may kinakaharap na mga hamon tulad ng impeachment at banggaan sa kampo ng Marcos, solid pa rin ang suporta ng marami sa kanya. Para sa mga Pilipino, si Inday Sara ay simbolo ng disiplina, dignidad at diretsong pamumuno. Mula Davao hanggang sa pambansang entablado, tuloy pa rin ang biyahe ni Sara Duterte. Tingin mo ba sa 2025 na ba siya susugod? O sa 2028 pa? Isang bagay ang malinaw, hindi pa siya tapos lumaban. Ano ang masasabi mo sa magiging papel ni Inday Sara sa politika? Magkomento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe.